Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today sa reflection. Saan nga ba galing ang sakit ng tao? Bakit nga ba dumadapo sa atin ito? Di ba? Karamihan ng nawawala dito sa mundo ay sakit ang nagiging dahilan. At saan nga ba talaga galing yan? Ang alam natin ay galing yan sa kasalanan. Noong sumaway itong si Eva at si Adan, nakita natin na nung pinalaya sila sa Garden of Eden, itong si Eva, di ba, ay nahirapan sa panganganak, at itong si Adan naman ay talagang pinaghihirapan ang kanyang kabuhayan. Nagbungkal ng lupa, nagtanim ng palay, at kung ano-ano mga sakripisyo, di ba? Ang buhay po kasi natin dito sa mundong ibabaw, lahat po tayo ay may problema. Lalo na sa ating mga mahihirap, ang problema natin ay pera. Sa mayaman, hindi na masyadong problema yan. Pero pagdating sa sakit, lahat po ay namumblema kahit anong estado pa sa buhay. Kaya kung tayo isinilang sa mundong ibabaw na to, expected na po natin na tayo rin ay mawawala rin sa takdang panahon, no? So, kumbaga, yung physical po na katawan natin ay talagang darating yung panahon ay mawawala po ito. Kumbaga, yung sumpa na namana natin o sa ating mga Katoliko, tinatawag natin original sin, ay talagang dadaan po tayo lahat sa pagkawala dito sa mundong ibabaw. Kaya kung minsan sa sobrang busy mo, wala ka ng panahon sa pamilya mo, wala ka ng panahon sa Diyos, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na rin nagdarasal, sa dami ng inaasikaso mo, negosyo mo, trabaho mo, o kung ano-ano pa mga problema. Kaya minsan po ang sakit, alam naman natin dito maganda, pero kung minsan ito'y nagiging dahilan din para mapalapit tayo sa Diyos. May mga tao kasing kung kailan magkakasakit, doon lang magsisimba. Kung kailan magkakasakit, doon lang sila mananalangin. Kung kailan magkakasakit, doon lang naalala yung mga kasalanan. Na natututo pong magdasal, natututong magpakumbaba, maraming natututunan. So hindi natin sinasabing maganda ang magkasakit, pero minsan dumarating po sa ating buhay ay gano'n. At mayroon ding isang advantage, kagaya nung sinasabi natin na maging mapapalapit ka sa Diyos at lalalim po ang iyong pananampalataya, di ba? So, ibig sabihin yan, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, hindi mawawala yung problema, hindi mawawala yung sakit, mga pahirap, mga stress, nandiyan po lahat. Pero huwag kayong mag-alala dahil sasamahan tayo ng Diyos. At siya sa mga pinangako niya na pagdating po sa buhay na walang hanggan, wala na po lahat to. Wala nang pasakit, wala nang hirap, wala nang pagtitiis, lahat po ay perpekto na. Pero siyempre, habang nandito tayo, kailangan po nating magsumikap pa o lalong lumalim ang ating pananampalataya. At sino nga ba ang tutulong sa atin sa oras na tayo dinapuan ng sakit, mga problemang mabibigat, mga stress, di ba? Wala nang iba kundi po ang Diyos. Sabi sa mga awit, chapter 41, verse 3, si Yahweh rin ang tutulong kung siya'y magkasakit, ang manghina ng iyang lakas ay ganap na babalik. So yun po, yung mga nawawalan ng pag-asa na kung saan halimbawa matindi na po ang karamdaman na parang lumalala pa, hindi ka na gumagaling, patuloy lang po kayong manampalataya. Patuloy lang po kayong kumapit sa Diyos. Asahan niyo po, mayroong magandang mangyayaring resulta. At bukod dyan, siyempre maayos din lahat. Pabigat man ang problema mo ngayon, matatapos din. Basta patuloy lang po kayong magdasal at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. At kung sa tingin mo talagang lalo pang lumalala, hindi ka gumagaling, huwag mong titigil.
tutuloy lang. Minsan merong dahilan kung bakit nadidelay po ang lahat. Pero ang tandaan niyo po, ang Diyos po pag siya tumulong ay perfect time po. Kung kailan kailangan talaga at kumbaga due date na, due time na, ibibigay at bibigay po sa ayaw at gusto nyo. Wala pong makakapigil sa Diyos kung ikaw ay kanyang pagagalingin, kung ikaw ay kanyang ibibless. No, wala pong makakapigil. Kaya patuloy lang po tayo na manalig, magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Ano man ang kalagayan mo, nahihirapan na, nabibigatan ka man, nawawalan ka man ng pag-asa, asahan mo, may Kristo na tutulong sa iyo ang ating Panginoong Hesus, na kung saan ay inalay niya kanyang buhay 2,000 years ago, ipinakita kung gaano po niya tayo kamahal. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman, pinansal at pamilya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo may manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema po sa kanilang karamdaman. Lalo na po ang aming Tita Mila, loobin niyo po na makarecover na, maging malakas na kagad, at gabayin niyo po ang kanyang asawang si Tito Rolly na laging nasa tabi niya para sa ay asikasuin. At lahat po na may karamdaman, ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman at alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagpapatawad. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagtiis, at higit sa lahat mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial Lord na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinaproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming lahat. Ang lahat na itininig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Hesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much po.